Magandang umaga po ulit. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, Blessed Sunday. Blessed Sunday. Ayan, kung babae yan, ang ganda mo sa umaga. Ayan. Kung lalaki yan, guwapo ka sa umaga. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Edwin. Wala po hindi pastor. Lagi natin sinasabi yan. Maaga po tayong tinawag ni Lord. Pero naniniwala ako walang maaga kay Lord. Lahat ay timing talaga ni Lord. At bilang mga kabataan, sa mga kabataan po nandito, wala po aksidente na. Andito po kayo sapagkat may magandang purpose sa atin po si Lord. Ganito po sa lahat ng mga nandito, sabihin mo nga po ulit sa katabi mo, you are made for worship. You are made for worship. Tama ba yung grammar ko? Ikaw ay ginawa para sumamba sa Lord. Kagaya po itong laptop na to, sa dami ng laptop sa mundo, mas espesyal to. Anong tatak niyan, te? Dell, parang panlaba. Sa lahat ng laptop, ito ang pinaka-the best na laptop. Bakit sumasamba kay Lord? Sa lahat ng monitor, ito yung pinaka-magandang monitor. Bakit nagpupuri kay Lord? Lahat po ng bagay sa mundong to ay basahan lang daw sa harapan ni Lord. Sabi ni Pablo, Apostle Paul. Pero once na ipagamit mo daw kay Lord, bibigyan ni Lord ng kakaibang bihis yan. Sino pa excited doon? Amen. Parang tayo, tama? Ang buhay natin, kagaya pa ng lingkod, parang basahan lang din. Pero once na si Lord ay dumating sa buhay natin, nagkaroon po tayo ng bagong kwento. Amen? Amen. Because the cross of Jesus is the main story. Yan, pwede mo sabihin sa katabi mo, pasensya ka na, hindi ikaw ang bida ngayon. Palitan mo lang. Yan, ang bida ngayon si Lord. Because Jesus is our main story, tama? Main story, yung pong pag-ibig ni Lord sa atin. At yung naman pong buhay natin, tawag dyan, mini story. Yan, sabi mo sa tabi mo, mini story. Mini story. Yung maliliit daw na kwento natin na yan, dahil na-connect sa main story, gaganda. Amen. Magkakaroon ng kabuluhan. Tama? Yung gigising ka na napakasarap gumising. Marami pong tao ngayon, ayaw na nilang gumising. Tama po ba? May mga ganong tao? Umiiyak sila sa gabi. Parang ayoko nang gumising, Lord, ah. Hindi ganon. Ano po ba? Tawag dyan, emosyon. Yes. Yung emosyon na yan, mapandaya. Yes. Yung emosyon na yan, ay temporary. Yung sabi temporary, masaya ka ngayon, mamaya, malungkot. Malungkot ka mamaya, bukas masaya. Tama, ganun ang buhay. Pero pag sinabing connection to God, ayan, walang ano dyan, walang malungkot, walang masaya. Palagi pong masaya kay Lord. Amen. Because the joy of the Lord is our strength. And sabi nga po ng Bible, in the book of Matthew, sa lahat daw na nahihirapan, sino po ditong nahihirapan? Ayan, nalulungkot minsan-minsan. Yes. Sabi po ng Lord, come to me, all who are weary. Maalalahanin. Sino pong mga estudyante, final exam na ba? Final exam niyo na ba? Papasok na kayo? Sa mga graduating lalo, no? Marami na kayong alalahanin. Pero sabi ng Lord, come to me and I will give you rest. Ang tunay na kapahingahan ay na kay Lord. Amen. Sino pa excited doon? Amen. Amen? Kaya po, welcome to Christ in your family. I see new faces, yan. Pwede man paki-welcome niyo po yung bawat isa sa atin. Welcome po kayo sa lugar na to. Yan. At ang Diyos po ay walang aksidente sa Kanya. Lahat po kay Lord ay may dahilan. Because this is the church, a Christ in your church is a church that envision Christ in every heart. Gustong-gusto po na Lord na ang mga tao magkaroon ng Jesus sa puso. Kaya po sa umagang to, yun po yung ating gagawin para po tayo mamuhay sa kalooban niya. Sino pong gusto mamuhay sa kalooban lamang ni Lord? Amen. Ako po ay meron pong life verse. Ang inyong pong lingkod, meron po akong life verse. Pag sinabi life verse, ito yung verse sa Bible na pinanghahawakan mo sa buong buhay mo. Taas nga po kami ng may life verse. Amen. Yeah. Pero bago yun, sino pong walang Bible? Yan, mamimigay po tayo ng Bible. Pwede mo pasuyo po sa wala or gusto ng Bible. Yan. Sige po, bigyan natin para magamit po natin. Amen. Yan. Especially first timer, bigyan po natin. Yan. Meron po akong life verse
Philippians chapter 4, verse 13. Yan. Tandaan niyo po yung verse na yan, ha? Baka po sa mga palaro natin, mabanggit yan. Ano ang like verse ni Pastor? Ayan, biro lamang po. So, Philippians 4:13, ang sabi po dyan, I can do all things through Christ. Christ. Ganda ng verse, no? May kasunod pa po yan. Who gives me? Strength. Walang sa isa yung I can do all things kung wala yung Christ. Yung walang Christ, kahit gawin mo lahat, wala pa rin yan. Ako po, sabi ko, ba't kaya ito light verse ko? Ano, simple lang naman, I can do all things through Christ. Parang walang dating. Pero habang pong tayo lumalakad sa pananampalataya, doon ko po naunawan, okay, i-reveal pala siya ng iyong journey of faith sa Lord. Kaya po sa mga wala pang light verse, sa inyo pong devotion, mabibigay po sa atin ni Lord yan. Iko-convict ka ni Lord, at iyon po yung may malaking tama sa iyo sa buhay. At sa biyaya ni Lord, pinapamuhay na natin yung verse na yon. Nangingiti nga ako minsan, at tumingi rin po ang pasensya sa ating mga technical, di ba? Sabado na, nag-chat pa ako eh. Ay ko, busy lang talaga. Sabi ko. So, ibig sabihin, marami tayong ginagawa, pero nagagawa natin lahat. Amen? Unti-unti. Walang napapabayaan, at lalo yung igit sa lahat para kay Lord. Tama po? Kaya po, sabi ko, ayos tong verse na to. Ngayon ko naunawaan na itong verse na to ay talagang aking pong light verse. Kaya po, maganda meron tayong light verse. Ibig sabihin ng light verse, pangahawakan mo siya for the rest of your life. Amen. Pag malungkot ka, di ba darating ang time parang gusto mo na sumuko? I-remind ka lang ni Lord, no? Kala ko ba na I can do all things? Ngayon po, para kang bigla kang lalakas o nga, no? Drama ko, Sabi mo sa tabi mo, tama na drama. Tama na. Tama. Isa kasi pag madramang tao, no? Hirap, no? Kakanood mo ng yung mga malulungkot. Ayun, no? Tapos feeling mo, ikaw yung main character. Dahil po kay Lord, dapat papatayin ng emosyon para makatuloy ka kay Lord. Kasi maraming battle ang buhay Kristiyano, tama? Amen. Araw-araw yan. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, bawal malungkot. Bawal malungkot. Bawal, dapat laging masaya. Lagi masaya. Isa po sa napagtagumpayan ko, Philippians 4:13, yung pinakamalamig na tubig. Grabe, no? Para tayo nasa Baguio, tama? Hindi ko pinansin yung tubig, nagbusa ko, bahala ka dyan. Pagtuwalya ko, na, ang lamig na. So, I can do. Yan, nagawa ko, praktisan ng aking life verse. So, yung life verse natin, papracticein ni Lord yan. Bukod po ron, may kwento po ako sa inyo. Gusto niyo pong kwento? Yes. Nung Lunes po, ay ako po ay pumunta, kailangan na. Sabi ko, kailangan ko na pabunot yung aking ngipin. May pinabunot po ang ngipin. Tapos po, dito kay Maradilla, kay Doc. So, nakita niya, nilagay ko po sa occupation, pastor. May interview niya ako. Ano pong church niyo? Ganito, ganyan. Saan po kayo nag-church? Dito sana po, Makamot. Ay, Makamot. Okay po, ganito, ganyan. Pero hindi ko kilala na siya yon. Ay po, after na, nabunutan na ako. Tapos, syempre, masakit. Unang bunot eh. Paglapit mo dun sa may cashier ata nila yun. Ito po yung reseta. Pastor, salamat po. God bless you. Sabi ko, magkano po? Sabi niya, gano'n. Hindi po, magkano po ulit? Hindi, gano'n. Hindi po, magbabayad na po ako. Hindi po pinapasabi ni Doc, okay na raw po. Wala po kayong babayaran. Glory to God. Tapos hinahanap ko yung Doc. Saan na yung Doc na yun? Kasi naka-face mask. Ayun yun, nakita ko, nilapit ako. Doc, anong pangalan niyo, Doc? Kanya ako si Dr. Maravilla. Kayo pala yun. Hindi ko alam na bagong bunot ako. Kinausap ko agad siya. Kayo po pala. J-I-L ako. Jesus is Lord. So, dun ko po nakita na kapag ikaw ay may spiritual family, nakukuha mo yung favor ni Lord. Yes. Amen? Hindi ko po alam na siya ay kapatid natin sa pananampalataya. Sabi nga sa akin, balik ka na lang, pastor, pag sa papalinis din ako, at pagsasabayin ko po. Pero sabi niya, balik ka na lang. So ano po ibig sabihin sa mga bagay na to, pag nakakay Lord ka talaga, mamumuhay ka sa pabor ni Lord. Amen. Amen? Hindi po dahil ang yung lingkod ay pastor, hindi po. Dahil tayo'y lahat anak ni Lord. Amen. Basta anak ka ni Lord, nasa iyo ang focus ni Lord. Amen? Pag anak ka ni Lord,
nasa iyo po ang kanyang attention at ikaw po ay sasamahan niya. Amen? Kaya po pauwi ako, sabi ko, ayos to si Lord ah. Nilibre ba naman ako ni Lord? Magkano rin yun, no? I think nasa 900 plus. So, anong ibig ko sabihin? Sa maliliit na bagay, dapat makita mo kumikilos si Lord. Hindi po pag malaking bagay, si Lord to. Pag maliit, hindi. Hindi po. Even sa maliliit na bagay, is a testing kung paano mo i-recognize si Lord. Amen. Ako pa every time I saw a cross, pag nakikita ko po yung cross, pag nakikita ko po yan, ako po ay nagtatanong kay Lord. Sabi ko, Lord, grabe ka naman. Bakit ka pa bumaba? Tama? Bakit mo pa ako niligtas? Yung tulad ko naman, wala namang beauty sa akin eh. Kumbaga, wala namang dahilan para ako'y bigyan mo ng iyong buhay. Tama? Kasi si Jesus, pinako sa cross para sa ating mga kasalanan. Deserve po ba natin i-save? Amen. Deserve? Hindi, no? Kahit ako, sabi ko, pag tinitignan ko po anong meron sa akin, wala naman akong dahilan para bigyan ako ng pahalaga nila. So, doon po pumapasok yung word na grace. Yan. Kaya po pag nakikita ko yung cross, nakaka-humble. Sino po dito pag nakikita mo yung cross ni Lord, nakaka-humble. Amen. So, Lord, wala talaga akong pagmamalaki sa'yo. Lalo't paparating na naman yung yung mahal na araw po ba tawag doon? Ipapanood na naman. Ako po pag napapanood ko talaga yung Passion of the Christ. Oh, grabe naman tong pag-ibig na to. So, kaya pinapakita ni Lord yun, or sinasabi sa atin, na ang ginawa ni Jesus, He died on the cross, para po wala tayong ipagmalaki. At kagaya ng ating topic last week, yung Jesus example, ay gayahin din natin. Sino pong gusto magpapako? Hindi po yung ibig ko sabihin. Yan. Ibig sabihin ng gagayahin mo example ni Jesus, yung humility, ipapractice natin. Yung kahit may punto ka, kung masisira na may relasyon nyo, wala rin punto. Ano pang point no kung nasira na may relasyon? Kaya po minsan, may mga sitwasyon na kailangan mo na lang magpakumbaba. Hindi dahil tanggap mo ang talo ka, pero dahil wisdom ni Lord. Amen. Amen? Nung bang hinuli si Jesus, nagagalit siya? Sabi ba niya sa mga kawal, may araw din kayo. Bubugbugin ko kayo. Balik ako rito. Hindi po eh. Nung pinapako ba siya, ayusin nyo ha. Huwag nyo babalikan ko kayo lahat. Wala siyang ganun, no? So, our Lord is a humble God. Kaya po tayo, mga anak ni Lord, maganda ma-practice po natin yung word na humility. Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, so that anyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Ganda po ng version na to, CEB version. Unti-untiin po natin. Sabi rito, God loved the people of this world. Sino daw po yung world? Tayo. At pag sinabing world, yan po yung mga makakasalanan. Kaya po, ganun daw tayo minahal ni Lord. Sabi rito, the people of this world so much that He gave His only Son. Tingnan po nyo yung word na much. Grabe, no? Yung matindi raw na pag-ibig ni Lord ay Kanyang ibinigay sa atin. Sapagkat mahal tayo ni Lord so much. Amen? Sabi rito, that's why He gave His one and only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Ang Bible po, malawak po kasi ang Bible talaga. Pag nag-Bible school po tayo, or pag pinag-aralan natin si Lord, or ang Bible, napakalawak po niyan. May mga word po dyan na akala mo, yun lang ang meaning, pero may malaki pa siyang meaning talaga. Kagaya po nitong word na die, hindi lang po yan yung mamamatay. Pag sinabing die, eternal separation tawag yan. Na kapag, pansinin niyo po, pag umiiyak ka, di ba, nagpe-pray ka kay Lord, na ramdam mo na kino-comfort ka ni Lord. Pero pag namatay tayo without Jesus, without accepting Him as our Lord and Savior,
alam niyo po, magkakaroon ng eternal separation. Yung ating spirit, lalayo yan sa relasyon kay Lord. Kahit anong tawag natin, hindi mo na maririnig, hindi ka na maririnig ni Lord. Bakit? Tapos na yung pagkakataon na ikaw ay kanyang inaabot. Tama? So yung free will na yan, napakalaga. Kaya nga po ako'y natutuwa sa umagang to, yung free will natin, binibigay mo kay Lord sa umagang to. Ano pong masarap gawin pag linggo? Gumising ng tanghali sa mga working, di ba? Pagising, tanghalian na, no? Tapos magala. Tawag dyan, surrendered free will. Kaya pwede bang palakpakan mo yung sarili mo sapagkat you give your free will to God. At hindi po madali yun. Marami pong nagsisimba pag masaya lang. Simba ako, yes. Good mood ako. Paano pag hindi? Di ba? Ayos ako ngayon. Kaya, Lord, I will worship you, Lord. Paano pag hindi? Lord, tsaka ka na, Lord. Hindi mo ako naiintindihan, Lord. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Sabihin sa'yo ni Lord, excuse me. Hindi mo rin alam yung ginawa ko sa'yo. Excuse Diba? me. Kaya po, pagdating kay Lord, dapat walang madrama. Yan. Because, merong gustong ipagawa si Lord. Amen. Kaya po yung die na yan, eternal separation. Sino pong gusto mong makakasama si Lord for the rest of your life? Kaya ang buhay natin, hindi na po dito matatapos yan. Kaya po tayo sumasamba kay Lord dito sa mundong to, tawag dyan practice. Yan, ang hirap naman nun, pagdating mo sa langit, ano yung ginagawa nila? Ay, ganun pala. Eh, bakit? Di ka nagpa-practice dito eh. Tama? Di mo alam yung worship. Ang worship song ba yan? Di ko alam yan eh. Ang alam ko lang yung kanta ni eh. So, yung pang mundo lang. Kaya, sumasamba, nagpa-practice tayo. Sino pong may naunawaan? Amen. So, napakalaga na tayo namumuhay sa gustong ipagawa ni Lord. Our Jesus, our Lord, is very intentional God. So, He didn't die on the cross for nothing. Kaya nga po sabi dyan, it is very clear that John 3:16 says, He loved the world so much, and He gave also so much. Pagka pala the best para sa yung pagbibigyan mo, tama ba? The best na ibibigyan mo. Lalo sa mag-asawa, no? Tama kay G? Pag magbibigay ka, the best. Bakit? The best yung partner mo, di ba? The best yung pagbibigay mo, lalo sa atin, sa mga anak. Di ba? Pag nagbigay ka sa magulang, the best. So, depende yung iyong pagbibigay doon sa pagbibigyan mo. Eh, si Lord pala, tinignan tayo bilang the best. Ito, the best tong anak na to. In fact, kinumpara pa nga po tayo sa pearl. Yung pearl pala na yan, nang hirap hanapin, nandun siya sa pinaka-ila-ilaliman ng dagat. Tapos, kayo, hanapin mo pa yon. Pero pag natagpuan mo po, ay napakagandang pearl. So ganun tayo kahalaga kay Lord, kaya nagbigay siya ng the best. Sino pong masaya ka na ikaw ay saved by our Lord Jesus? Amen. Pag sinabing saved, ikaw ay kailanman hindi na mawawala sa Kanya. Amen. Tawag yan saved. So si Jesus, ganun po niya tayo kamahal. Kaya po this morning, I want to share to you, brothers and sisters in Christ, we are saved to serve. Amen? Bago po natin ituloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord, dalangin po namin na makuha namin ang iyong pong mensahe sa umagang to. Lord, we are saved and we thank you so much, Lord, sa iyong pong ginawa. But Lord, our question this morning, Lord, ano pong dahilan bakit kami naligtas? Lord, ano po yung bagay na nakapaloob dito? Bakit mo kami binigyan ng, Lord, oras, panahon para iligtas? Kaya po, Lord, sa umagang to, maunawaan namin yung pong salitang serve, Panginoon. Lord, yung lalim po nito, at Lord, makuha po ng iyong mga anak. Nang sa ganun, Lord, our lives will never be the same.
Our worship to you, Lord God, will never be the same. Salamat po, Ama. Give us an open heart, Panginoon. With the help of the Holy Spirit, O God, be with us. Continue to bless all Christ in your family, pastors and leaders, our bishop, O God, and all outreaches, Panginoon, all over the world. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sabi po rito, our topic, save to serve. Pwede po ba makita ko ulit yung kamay na nagpapasalamat na ikaw ay niligtas ni Lord? Amen. Kaway-kaway, yan. Tayo ay niligtas ni Lord nang hindi po wala lang. Amen? Si Lord po, dahil ng ating binanggit, kapag siya po ay may ginagawa, meron siyang purpose. Amen? Meron siyang dahilan bakit niya po ginagawa ang isang bagay. So sabi rito, God saved us with a deep purpose. He created us to become His family. Si Lord po, dahil nating binanggit, He is God Himself. The God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The Holy Trinity. Pero pansinin po natin to, si Lord daw, isa sa ultimate purpose, ito po narinig ko to kay Pastor Rick Warren. Ganda, pwede nyo i-search yun. Grabe po yung pastor na yun. Rick Warren po, si Pastor Rick Warren, sabi niya, revelation sa kanya ni Lord, na ang Diyos daw, kinirate niyang tao bilang extended family. Sarap, no? Kinirate niya ang tao, tayo, para maging kanyang kapamilya. Masaya ka ba na ikaw ay belong sa kingdom ni Lord? Amen. Kaya nga nakikita niyo sa caption ni Pastor, spiritual family in Christ. Dahilan kay Kristo, kaya tayo naging magkakapamilya. Hindi po tayo magkakadugo, hindi tayo magkakaano-ano, but because of Jesus, naging pamilya po tayo. Amen. At sa biyaya ni Lord, dati po pag ako'y nakatayo na rito, nakikita ko ang daming upuan na bakante. Pero ngayon, halos wala na po. Amen? Pwede bang bigyan natin ng confidence sa Lord? Ibig sabihin, yun po yung sign na lumalaki ang pamilya ni Lord. Amen. Amen? Pero sa tingin niyo po, kaya bang mumuhay ni Lord na wala tayo? Tama? Tanong ko po kayo, gusto ba ni Lord? O kailangan ba talaga tayo ni Lord? Kailangan ba talaga tayo ni Lord? Bakit tayo kinirate? Pag hindi po ba tayo kinirate ni Lord, mababawasan po ba yung pagka-Diyos niya? Hindi. Di ba hindi po? Kaya po si Lord, kinirate niya ang tao because, sabi rito, simply, He desire. Ginusto niya lang. Hindi dahil kailangan niya, ginusto niya lang. Kaya nga sabi nga ng ating binanggit na verse, you did not choose me, but I chose you. Hindi naman kailangan ni Lord, pero ginusto niya. Kaya po ako po, nung na-reveal sa akin din ni Lord to, sabi ko, Lord, thank you Isa ako sa pinili mo para maging iyong kapamilya. Kaya po, we are spiritual family in Christ. Kaya po, saan man tayo magkikita-kita, recognize mo yung bawat isa. Amen? Sa Facebook, pag nakita mong nag-post yung spiritual family mo, mag-heart react ka. Bakit? Spiritual family ko to. So, nagkakaunawaan. At ganoon din po sa ating spiritual family. I-develop po natin yon na talagang tayo ay iisa. Pag may problema, pwede pong sa mga kananayan, pwede lumapit kay Tita Norlene bilang ating spiritual leader sa kababaihan. Sa lalaki po, pwede kay Pastor. Tama? Pag sa pera, yan, sama-sama po tayo manalangin. Tutulungan ko po kayo manalangin. So, napakahalaga na nagkakaunawaan. Amen? Sabi mo nga po sa katabi mo, nagkakaunawaan. Nagkakaunawaan. So, kaya po dito, ang tagline natin, Christ in you. Ano pong tagline natin? Envisioning Christ in every heart. Tatakpan po yung TV. Pasensya na po. Iyon po yung ating gagawin. Bakit? Pag may Kristo kasi sa puso, ikaw ay belong na sa family ni Lord. Amen. Belong ka na sa kingdom ni Lord. Kaya po, yun po yung tagline natin, to envision Christ in every heart. Kaya po lahat na may Kristo sa puso, kapamilya po tayo. Amen. Sabi rito,
Yan. Yung word na save, napakalaga po nun, no? Malinaw na sa atin that we are saved. Okay? And we are saved not because of our deeds. Wala po tayong ginawa na nakapagpaligtas sa atin. Wala po. Kahit gumawa tayo ng kabutihang napakarami, hindi po yun yung dahilan bakit ka naligtas. At mamaya po makikita natin yung lalim pa po ng pagkaligtas ni Lord. At dito naman po tayo sa word na serve. Yan. Ito pong serve na to, nagkaroon din tayo ng maling interpretasyon yan, na pag sinabing serve, akala natin, kawawa to, naglilingkod. Pero gaya po ng ating topic last week, that the greatest in the kingdom is the one who serve. Ayan, kanina po, ang daming nakatayo ron sa, sa gate natin. Sabi ko, ay, sama, masayang naglilingkod So, lahat tayo po ay tinawag ni Lord to serve. To serve His calling, His purpose in our lives. May kanya-kanya po tayong profession sa buhay, pero pagdating kay Lord, may pareho-pareho din po tayong gagawin. To serve His ministry. Ano daw ulit yung service ni Lord? Yung ministry ni Lord, serving ministry. Kaya po napakalaga na tayo po'y malinaw sa atin na kapag po'y tayo tumanggap kay Lord, ay may gagawin tayo. Ako po kasi graduate po ako ng marketing management. Business course po ako. At nagkaroon din po kahit paano knowledge about business. Na ang isang may-ari ng kumpanya, lugi siya kapag yung tauhan niya hindi gumagalaw. Hindi kumikilos. Puro pasarap lang. Halimbawa, hinire mo siya, ang ganda ng position, naka-aircon pa, office pa, tapos araw-araw natutulog, araw-araw walang ginagawa, or may ginagawa kaso hindi match dun sa kanyang salary. Lugi. Tama? Ang sarap. Ang sarap gawin sa mga ganon. Ang sarap bigyan ng higaan. Diba? Sige lang, matulog ka pa. Gusto mong kape? So, biro lang. So, dapat match dun sa kanyang salary. Yung ginawa po ba ni Lord na pagkaligtas sa atin? Grabe po ba yung pagkaligtas sa atin ni Lord? Pag naunawa mo po yung lalim ng pagkaligtas sa ni Lord, yung Diyos na nasa langit, nananahimik, bumaba rito, nabankrupt ang langit para sa iyo at sa akin. Hindi matindi sa iyo yun. Tama? Ako po nung minemeditate ko, ang hirap i-meditate, no? Yung John 3:16, na yung lalim ng pagkaligtas ni Lord. Naku, sabi ko kay Lord, oo nga, no? Kaya sabi ko po, pag may makakausap, sabi ko, ako po yung naniniwala na hindi agad ako kukunin ni Lord. Sino po dito minsan nangangamba ka? Baka pag-gising ko, di na ako magising Baka pag nagdadrive ako, baka mapano ako Ako po lagi kong binabargain kay Lord. Sabi ko, Lord, alam ko naman di mo pa ako kukuhain. Kasi marami ding times nagdadrive ako, nakakapikit, pero nililigtas tayo ni Lord. Sabi ko, okay, hindi ako kukuhain agad ni Lord. Sino po dito ang ayaw mo agad kuhain ni Lord? Yes. Pero gusto mo makapunta kay Lord, Yan, malinaw. Ako po, sabi ko, kahit may kausap ako, sabi ko, hindi ako kuhain agad ni Lord. Bakit naman? Yabang mo naman. Hindi, kasi low-key si Lord. Hindi ako manapakinabangan ng sagad, tama? Hindi man lang niya ako nagamit ng sobra. Niligtas niya ako, low-key si Lord. Sa akin, okay lang. Pero kay Lord, low-key. Nagets niyo po yung logic behind that? Or yung revelation? Na sabi ko, na si Lord, marami siyang ipapagawa sa akin. At madali mo lang din malalaman kung ang buhay mo ay hahaba pa. Gusto niyo pong malaman? Yes. Paano? Simple lang po. Pag may ginagawa tayo kay Lord. Amen. Tawag niyang may purpose ka pa kay Lord. Ano pong sinasabi natin pag umuwi na kay Lord? Tapos na yung purpose niya. Yes. Tapos na yung mission niya. Kaya po sabi mo sa katabi mo, dapat may ginagawa. Na para kay Lord. Kasi daw, anong gagawin ni Lord pag wala ka ng purpose? Tara na, anak. Sama ka na. Excited tayo kay Lord, pero hindi naman tayo nagmamadali. Tama? Ganun yung lambing ko kay Lord. Lord, matutulog na ako. Marami pa akong gagawin sa Lord. Tama? Ayaw kay Lord.
So, dapat tayo marami rin ginagawa. Naniniwala ko after nitong Sunday na to, marami na mag-engage sa ministry. Gusto ko na mag-work. Pastor, baka mawalan ako ng mission, Lord eh. Yan. So, madaling malalaman yung hindi pa kukunin ni Lord. Maraming ginagawa kay Lord. Or gusto magpagamit. So, napakalaga na itong pagkaligtas sa atin ni Lord, may dahilan. Tayo daw tinawag ni Lord, we are saved to serve. Tama? Kagaya po ng inyo pong lingkod, ginagawa po natin, we are serving God's purpose. Sapagkat kung ako po hindi pastor, wala po ako rito. Tama? Ako po yung nagtatrabaho or hindi po ito yung aking business. So, napakalaga na malinaw po sa atin to. Kagaya po ng inyo pong lingkod, ako po yung nasa 13 years ongoing ng aking pong pagsiserve sa purpose ni Lord. So, maganda yon yung mga years nyo kay Lord, lagi nyong alalahanin niya. Ilang taon na ba ako kay Lord? Ito pong technical team natin. Bata pa to, na kay Lord na eh, no? Nagsiserve na kay Lord. Ibig sabihin, kahit cute kids ka pa, ikaw ay nagsiserve na kay Lord. Yung mga sinasama niyo pong anak niyo sa church, nagsiserve na siya kay Lord. Nagsiserve na siya ng kanyang purpose. Kaya po, doon po tayo mamumuhay. So, sa biyaya rin po ni Lord for the past 13 years, tinaas na ni Lord yung ating level of serving sa Kanya. Tama? Dapat pala ganun din. Yung saving ni Lord, ni-level up ni Lord hanggang sa cross, dapat yung ating paglilingkod, mag-level up din po. Tama? At ang pagle-level up, hindi naman po agad biglaan niya. Yung maliliit lang po na inyo pong ginagawa kay Lord, ay isang tungtungan para mag-elevate ng ating obedience kay Lord. Ako dati, ang goal ko lang po, ang lagi kong goal dati po, makasimba kada linggo. Ayun po yung aking sa isang taon ha. Ay ko, kailangan ma-perfect ko tong taon na to. Kahit may mga schedule pa, sabi ko, hindi ako papayag. So, dun lang ako nagsimula. Sa devotion, ganun din. Sa isang linggo, may palya akong 2. Next week, 6 yan, bubuhin ko ulit. So, ganun lang po ng ganun. Kasi our life is a process. Kaya po, doon mo makikita kung ikaw ay nagle-level up na sa paglilingkod kay Lord. Gusto yung pong mag-elevate yung ipong pagsiserve kay Lord. Amen. Amen? So, dapat po, naandun tayo sa ministry po ni Lord. The serving ministry. Kaya po, sabi rito, serving God's purpose is a privilege. Ang paglilingkod kay Lord ay isang malaking pribilehiyo. Ang sarap nun, no? Meron pong akong isang kwento, mabilis lang po ito. Sa isang NASA, alam niyo pong NASA? Yung nagpapadala ng mga bakal sa buwan. Yan. Bakal kasi yun, di ba? Yung rocket. Nagpapadala sila ng rocket sa buwan or saan man nila papapuntahin yun. Meron pong isang nagwawalis doon. Ang trabaho niya lang janitor. Tapos may pumasyal po ron na mga guest lang naman. Sabi sa kanya, ano ka rito? Anong posisyon mo rito? Ako po ay isa po ako sa tauhan ng NASA. Sarap sa feeling, no? Pero janitor lang siya ron. Pero, ano pong ibig sabihin natin sa mga bagay na to? Inaari niyang privilege na nandun siya sa lugar na yan. Tama? Inaangkin niya, siya ay kabilang sa staff na nagpapadala ng racket sa buwan. So, ganoon din po tayo kay Lord. Huwag niyo pong titignan ng ating ginagawa na parang wala lang. Yung pong umupo ka lang dyan, akala mo wala lang, no? Pero hindi po. Kay Lord, lahat po tayo kay Lord, ang tingin niya sa atin dito, nagsiserve ng purpose niya. Amen. Amen? Lahat po tayo rito, kahit kay pastor po, pare-pareho lang po tayo sa mata ni Lord. Lahat po tayo nagsiserve ng kanyang purpose. Pwede mong bigyan natin ulit ng the best clap si Lord. Pinapakita natin kay Lord that we are serving His divine purpose. Ang sabi po ng ating key text, dito po tayo dadako. In Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, napakaganda po nito. Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? Kita po ba? Yan, at a count of 3. 1, 2, 3. For it is by grace You are saved by true faith,
And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. Papurihan po ang Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakaganda po ng verse, no? Napaka-powerful. Ate pong himay-himayin, for it is by grace we have been saved. Dahilan lamang sa biyaya ni Lord, kaya po tayo naligtas. Sabi po dyan, through faith. And this is not from yourselves, this is the gift of God, regalo. Not by works, so that no one can boast. Kung meron daw po tayong pagmamalaki, yung pong niligtas tayo ni Lord. Amen. Kung meron tayong ipagmamalaki, yun po ay yung habag ni Lord. Na kaya natin nagagawa to sa biyaya po ni Lord. At ang sabi po dyan, created in Christ, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Yung verse 9 po, pinapakita dyan, yung saving part. Tama? Kasi ating pong hinihimay, yung save and serve the word. Ang sabi dyan, yung verse 9, doon po nilinaw ni Lord yung ating kaligtasan. So malinaw ang kaligtasan ay wala tayong ginawa, wala po tayong binayaran, at pinili lang ni Lord na mamatay sa krus upang bigyan tayo ng eternal life. Amen. Kaya po yung kaligtasan na yan, ay anong tawag? Gift of God. Ang sarap po makatanggap ng regalo kasi walang bayad. Tama? Libre. Pero yung verse 10, marami pong gusto ng verse 9, tumambay sa verse 9, ayaw na ng verse 10. Dito lang tayo sa verse 9 kasi yung verse 10, trabahuhan. Tama? Minsan masarap no? Lalo po sa mga kumpanya, masarap mag-bonus, tama? Sarap mag-bonus pag December. Pero pag January na, ito na naman. Nakakatamad na. Ibig sabihin, panibagong taon na naman. So ano pong ibig natin sabihin sa mga bagay na to? Na si Lord intentionally save us, pero dapat makita natin na meron tayong gagawin. At gusto ko pong linawin sa inyo na ito po ay required sa mga tumanggap kayo. Kasi nga po, niligtas ka ni Lord ng merong dahilan. So ito pong verse 10 is a serving part. Amen? Masaya po ba tayo na tayo naligtas? Amen. At si Lord po, ginagawa po niya yan ng merong malalim na dahilan. Ganun po ka-intentional si Lord. Kaya po napakalaga, sa lahat din po na ating ginagawa, dapat intentional po tayo. Kasi sabi intentional, sa ginagawa natin, dapat may naliligtas. Kahapon po, sumaglit lang ako, kasi invited po ako ng aking BFF, long time friend. Ayun, brother kasi tawag sa akin. Swimming tayo. Birthday ko sa BRCC po. Ay ko, may trabaho ako Saglit lang. Sige, ako, hindi ako mag-swimming. Pero pagpipray ko na lang kayo. Ngayon po, napag-pray natin buong family. Nakita niyo po sa post ko. At isa pong malaking kagalakan na sa bawat ginagawa natin, merong bagay na nangyayari. At ang tawag po natin doon, mga saving opportunity. Na may mga, nandun po kasi pinag-pray natin, meron doon mga wala pang relasyon kay Lord. At hindi pa ganong kalalim kay Lord. Kaya sa lahat pala ng ginagawa natin, pwede palang makapagligtas. Tama? Kahit sa mga dog lover, di ba, Tita Giselle? Yung bang nag-ampong ka lang ng askal, nakapagligtas ka. Hindi natin alam that everything that we do, nagbibigay tuwa kay Lord. Yung mga simpleng malasakit, hindi mo alam may long-term effect and meron din pong malaking effect sa buhay ng tao. You can change his or her destination in an instant. Na siya'y papunta sana sa kasalanan, papunta na siya sa dulo, hanggang mapunta na siya ng impyerno. Pero dahil na sharean mo siya, nabago yung kanyang destination. Amen? Papunta na sana siya sa kawalan, pero binigyan natin ng pagkakataon.
ginamit tayo ni Lord. Meron po tayong short clip na naway mangusap sa atin na sa bawat ginagawa natin, it can impact people's lives. And it can affect to our nation. Panoorin po natin ito saglit. Salamat po. Isuyin na lang po sa ilaw.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Amen. Pwede bang the best clap po para kay Lord? Ang ganda po ng message ng video na pinapakita ron, talagang kayamanan. So yun na lang po sa ilaw. Yung kayamanan ay hindi sa mga bagay na pinaporsa natin sa mundo. May mga mayaman daw po, minsan sa pag-ibig. Mayaman sa... Ngayon po yung pinakamayaman, yung ating purpose. If we serve our purpose, ngayon po, nando ka na sa pinaka-richest part ng iyong buhay. Kaya po, kay Lord, gusto po kasi ipakita sa atin ni Lord na ang paglilingkod ay napakasayang journey sa ating buhay. Yung paglilingkod po natin kay Lord, hindi po yan boring. Hindi po yan dagdag sa oras natin. Ang pagsuserve po sa purpose ni Lord ay isa pong malaking pagkakataon para maramdaman mo yung joy. Kagaya po nung nasa video, no? Yung joy nyon, hindi nakikita ng iba yon. Pero sa sarili niya, alam niya na napakasarap ng pakiramdam niya. At ang pagtulong, minsan hindi, or madalas, hindi naman kailangan makita ng marami yan. Yes. Tama yun. At hindi naman talaga kailangan ipaalam. Tama? Kaya po napakalaga that serving will become our way of life. So po itong gusto mong practicein yun. Amen. Yung way of life, gagawin mo siyang parte na iyong buhay sapagkat gusto mo lamang mapapurihan sila. Amen. Kaya po napakalaga na naandun po tayo palagi sa gustong ipagawa po ni Lord. Ako po, kagaya po ng iyong pong lingkod, nung tinanggap po natin si Lord,
Ang tanong ko lang kay Lord, sabi ko yung ginawa mo Lord, napaka-dakila ng yung ginawa. Pero sabi ko kay Lord, paano ko masusuklihan yung ginawa mo? Eh, wala namang kayang makapagsukli ron, tama? Walang kayang makabayad ng ginawa ni Jesus. Pero sabi ko, Lord, ganito na lang gawin natin, Lord. Lahat ng gagawin ko is my way of thankfulness to you for the rest of my life. Sabi ko, the way that I live is the way how I thank you, Lord. Amen? Kaya po sa lahat ng ginagawa natin, nandun pumapasok yung katapatan, doon pumapasok yung malasakit sa kapwa. Bakit? Ganun mo papurihan sila. Kaya po magandang mindset yon na Lord, gagawin ko to kasi gusto ko magpasalamat sa iyo. Tama? Hindi natin kayang bayaran yung ginawa ni Lord o tapatan, pero sa mga bagay na kaya natin gawin, we can thank God. And thanking God is also an action word. It's more than a words, pero dun po sa ating gagawin, kung paano natin siya papapasalamatan. Sino pong gusto mong ma-practice yan? Amen? Kaya po, sabi pa po rito, our assignment is to serve His given purpose. Your assignment is God's design, kaya po, hindi pwedeng maghiwalay yung verse 9 and verse 10. Kaya po, sa lahat ng tumanggap kay Lord, meron tayong assignment. Sabihin nga po natin sabay-sabay, assignment. Assignment. Pag sinabing assignment, kailangan mong gawin yon. Meron pong kwento sa Bible, naalala nyo yun, binigyan ng pinagkatiwalaan. Meron doon pinagkatiwalaan ng 10, naging 20. Meron doon pinagkatiwalaan ng 5, naging 10. Yung isa, hindi niya pinarami. Sabi sa kanya, tamad mo Bakit? Hindi niya pinagbunga. Hindi niya pinarami. Parang ganun po ang ating buhay. Binigyan tayo ng buhay. Tama po ba? Pare-pareho tayong binigyan ng buhay? Yes. Pero ang tanong dyan, pag namatay ang isang tao, paano niya kaya ipinamuhay ang kanyang buhay? Tama? Paano niya kaya ipinamuhay yung regalo na precious na galing kay Lord, binigay sa'yo, paano mo kaya ginamit? Kaya po nakakalungkot yung mga taong namamatay na hindi man lang nila na-serve yung purpose nila. Or maybe ready na sila, kaso huli na. Kaya po habang nandito tayo, malinaw po sa atin na ang pagliligtas ni Lord ay meron siyang gustong ipagawa. And it's our divine assignment. Ang sabi po sa 1 Peter, para po mas maunawaan natin, balikan ko lang po saglit, yung Ephesians chapter 2, verse 10, sabi rito, for we are God's handiwork, created in Christ to do good works, which God has prepared in advance for us to do. So, highlight natin yung word na advance doon sa verse 10. Kasi sabi rito, kinreated ka ni Lord upang gumawa ng mga mabubuting bagay na inihanda na ni Lord sa atin. So, bago pa po tayo tumanggap kay Lord, meron na siyang naka-assign sa'yo na iyo pong gagawin. Gusto pong malaman yon? Na bago pa po tayo mamuhay sa mundong to, alam na ni Lord kung para saan ka. Grabe, no? Kaya minsan nagtatanong ko kay Lord, bakit kaya ako nandito sa buhay ko na to? Maybe two things. Baka para dyan ka talaga. Or, baka hindi ka para dyan. Tama po? Meron po ito, na-receive ko to kay Pastor Phil sa isa po nating CAY Council Pastor, sa isang kanya pong preaching. Sabi po ron, may mga businessman, na sana siya daw ay pastor. Ang ganda na example niya, businessman siya, pero dapat ang create sa kanya ni Lord in advance ay siya ay pastor. Na-serve ba niya yung purpose niya? Hindi, no? Bakit? Dapat pastor siya. Naging businessman siya. Pinili niya. Pero naman daw nasa pagpapastor, pero hindi siya nakatalaga ron. Tama? Hindi pala siya para doon. Meron po kwento rin nun sa international, siya po ay nagpastor, nag-Bible school, pero later on, nalaman niya na hindi siya pastor. Ni-reveal sa kanya na Lord. Imbes na masayang yung kanyang calling,
Ang ginawa niya po, nagtayo siya ng Bible schools. Marami siyang tinayong Bible school. Na-serve pa niya yung purpose niya. Kaya po lahat ng meron tayo, dapat ipaglingkod natin kay Lord. Amen. At mahalaga po malaman mo kung para saan ka talaga. Kaya po may mga instance in our lives, masasaktan ka, yung pala, nire-redirect ka lang ni Lord. Parang ganito. Ako po kasi, sabi ko, okay na ako dito, gasoline boy, dire-diretso na to. Kumikita naman araw-araw. Okay na yon. Yun talaga plano ko for the rest of my life. Okay na ako rito. Pero natanggal ako, pero may magandang plano pala sila. Kaya po yung mga failures in life or mga akala natin masasakit na parte ng buhay, nire-redirect ka lang pala nila. Para mapunta ka na doon po sa iyong divine calling or divine purpose. Kaya po kung nasan ka, diyan ka gagamitin ni Lord, mightily. Sino pong gusto mong magamit? Amen. Amen? Sa mga kumpanya, the best na empleyado ka sa kumpanya. Sa school po, ikaw yung nare-recognize. Bakit? Nagbibigay ng glory kay Lord. At lalo, higit sa lahat, ito po sa kalooban ni Lord. Sino pong gusto mong magamit sa kingdom ni Lord? Amen. Kaya po yung paglilingkod kay Lord, isa pong malaking opportunity and privilege. And sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ano daw gagawin or ano daw purpose ng ating regalo? To serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Kaya pala tayo may talento, kaya pala talaga tayo may husay, ay gustong ipagamit ni Lord to serve people or to serve His ministry. Tama? Kaya po, nakakatuwa lang, yung mga meron dito, may talento, ginagamit niya Lord. Yung mga pwedeng may maitulong, itutulong ko kay Lord yan. Amen. May talento sa pagluluto, pwede ba ako sa merienda? Amen. Tama? Napapakinabangan. Ako po, may sasakyan ako, pwede bang ako na lang magsakay niyan? Alam niyo po, lahat tayo pwedeng gamitin nila. Amen. Ako, pwede ako mag-design, lalo pa parating yung anniversary po natin. Amen? Our anniversary is Feb 21, Saturday. Baka meron, or hindi lang baka, meron ka pong magagawa. Amen. Because you are entitled to serve God-given purpose. Sino pong gusto mong mapapurihan si Lord? Amen. Naglilingkod po tayo. Palakpakan po natin si Lord. The best clap po para sa Kanya. Kaya po sabi dito, bawat isa sa atin, hindi totoong wala kang talento. Pastor, 2 kaliwa pa ako eh. Baka hindi ka para sa pagsasayaw. Pastor, pag kumanta ako, may problema yung video ko eh. Nauna yung video ko sa akin. Nahuhuli. May mali sa video ko eh. Hindi po. Baka meron kang specific purpose. Hingiin natin kay Lord. Pag-pray po natin. So, napakalaga na alam mo kung saan ka pwedeng gamitin ni Lord. Ano po mangyayari kapag ikaw ay naglingkod kay Lord? Pag naglilingkod ka pala kay Lord, ang maganda kay Lord, yung pag-serve natin kay Lord, may promotion din. Dahil po ng inyong lingkod, dahil ko sinasabi, masaya na po ako sa likod ng congregation. Gusto ko po yung ako yung tumatakbo ng battery. Gusto ko ako yung tagatakbo ng merienda, ng tubig. Gusto ko po pag may malaking gawain, gusto ko ako po yung naghuhugas. Para working in silence. Gusto ko si Lord mapapurihan sa ganon. Lahat ng ayaw na dumi, na umalis, ako ang magtatanggal. Yun po yung aking ministry before. Sabi ko, masaya ako rito. Pero darating ang time, dahil ikaw ay masayang naglilingkod kay Lord, hindi ka namimili ng iyong paglilingkuran, hindi ka namimili ng kung saan ka nilalagay ni Lord, masaya ka pa. Ay po, time will come, your serving in our Lord, itataas ka ni Lord. Sino gusto mo ng promotion? Amen. At si Lord, pag nagtaas, sabi siguro ni Lord, okay anak, tested ka na dyan. Naniniwala na ako na talagang masaya ka sa ginagawa mo. Pero hindi kita dinesign para dyan talaga. Pangsamantala ka lang dyan. Sino pong gusto mo yung mga sitwasyon mo, pansamantala lang. Amen. Hindi ka po para dyan talaga.
dumating sa time, kahit po ako nang umuwi sa Pampanga, napunta ako ng Christ Senior Church. Ang ginawa ko pa rin, pwede po ba mag-volunteer dyan sa CR? Diyan na lang po ako, mas gusto ko dyan. Tagalinis. Ano po, si Lord, ma-please mo si Lord. Sino mong gusto mo ma-please si Lord? Yes. Pag na-please mo si Lord, ibang klase. Pag natuwa ang hari sa'yo, umanda ka sa pabor ni Lord. Yes. Sabi niya, ayos tong anak ko na to Masaya. Sige, dahil dyan, it's your time to shine. Sino kung gusto mo mag-shine? Yes. Dadaling kita kung saan deserve mo talaga. At sa biyaya ni Lord, to make the long story short, nandito po tayo sa harap niyo. At for the glory of our Lord. Pwede bang palakpakan natin sa Lord? Kaya po, kahit saan ka, ano man pong ginagawa mo, may nakita o wala, mahalaga po si Lord nakikita ka. Yes. May magalit man sa'yo, hindi natuwa sa ginawa mo, si Lord alam kung ano ang tama. Yes. Tama? At i-reveal ni Lord throughout the season. Hindi agad marireveal ngayon yan, pero season will interpret or will reveal. Because the Bible said, ang sabi po ng Bible, hindi ko nakuha yung verse, pero sabi rito, baka naandyan, sabi kasi rito sa next slides po natin, in the same way, let your light shine. Lahat daw tayo ay may ilaw, pero sabi rito, let your light shine before others so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Balikan natin ulit yung verse 10. Okay lang po dyan. Ang sabi kasi sa verse 10, we are God's handiwork. Sa Tagalog, tayo po ay kamanggagawa ni Lord. Kaya po si Pastor, nang masaya si Pastor, gumagaang na unti-unti yung trabaho ni Pastor. Ang sarap ng feeling. Kapag pwede bang pasuyin ng merenda. Dati po, lahat, iniisip ko po talaga lahat. From start to finish. Ano kayang mga merenda nito mga to? Ano kayang ipapakanta? Salamat din po sa praise team, no? Na may mga nag-iisip na nababawasan na yung load ni Pastor. May nagte-technical na po. Dati po ako rin po, technical, the same time preacher. So, ang sarap na meron na pong mga kamanggagawa. Yes. Kaya po, lahat po tayo rito, pag nagtulong-tulong, mas gagaan ang trabaho. Yes. Tama? Ang hirap magpaliwanag ng malabo yung screen niya, malinaw na. Tama? Bakit? Meron tayong kamanggagawa na nag-offer. Tama? So, ganun po ang ating purpose na kapag po tayo ginagamit mo yung iyong talento or yung meron ka, ginagamit po for the glory of God, nagliliwanag ka. Tingnan natin yung verse 10, linawin natin. Connected po kasi yan doon sa ating pong isang verse. Ang sabi niya sa verse 10, we are God's handiwork. Kamanggagawa. Created in Christ Jesus to do good works. Balikan ko po ito itong isang verse. Ang sabi rito, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works. Connected po ba? Pag ginagawa mo yung good works, ano po yung good works? Mga bagay na patungkol kay Lord. Nagsisimba, nagki-care group, nagdi-devotion, nagsa-Sunday, ano pa? Lahat ng mga bagay patungkol kay Lord. Ang sabi diyan, your light will shine. Let your light shine. Magliliwanag ka. Pag liliwanagin po tayo ng Lord, sabi rito, so that, anong purpose? So that it glorifies your Father in heaven. Kapag daw nag-shine ka, bilang anak ni Lord, napapapurihan si Lord. Gusto niyo po bang bigyan ng papuri si Lord? Kapurihan? Gusto niyo pong every time na makikita ka ng tao, nagpupuri siya kay Lord? Sabi rito, gumawa lang daw tayo ng mga bagay para kay Lord. At ang ganda po dyan, sa isa pang part ng verse 10, which God prepared in advance for us to do. Meron na po talagang inassign si Lord na yun pong gagawin. All you have to do po is to pray. Lord, ano po yung gusto mo ipagawa? At pag nireveal naman po ni Lord, huwag mong tatanggihan. May mga i-reveal kasi si Lord, may papagawa si Lord na parang nakakatakot, pero mukha lang. Amen? Ako po, maniwala kayo, ayoko rin po talagang nagsasalita sa harap ng maraming tao. Pero sabi ko, paano kaya yun, Lord? Hindi man pwedeng pastor, nasa dito lang. Diba? Sige, makinig lang kayo. Nasa ano na tayo?
Ang hirap, no? So, isa po sa ginawa ko, nag-practice ako. Hindi man sabihin natin sa may practice. Practice. Pa-practice po yan, lahat ng bagay. Naalala ko po may morning prayer po dati, yung sa may harap ng ng munisipyo, walang nagbo-volunteer. Sabi ko, Lord, it's my time to shine. Pagsalita ko, utal-utal, di marunong, sabit-sabit. Pero sabi ko, next time ulit. Pag wala ulit, nag-volunteer ako ulit. Napapractice talaga. Kaya po ang calling natin kay Lord, maganda practice natin. Hindi po ako naniniwala na tinawag ka para ikaw yung maupo lang. Naniniwala po ako, ikaw ay tinawag na meron kang special divine purpose. Sino pong gusto mong magamit ka ni Lord? Amen. Sino pong gusto mong magliwanag ka? Amen. Kasi Lord mismo, wala na siyang magawa or maidahilan para hindi ka itaas. Grabe, tested na tong anak ko eh. Ibigay na nga yung gusto nito. Meron po ba tayong mga parang imposibleng prayer? Hindi po imposible yun. Baka pag ginawa mo na yung bagay kay Lord, ibigay na ni Lord. Amen. Titignan lang naman ni Lord kung talagang ito bang anak ko ay gusto talaga. Amen? And in our conclusion, salvation is a gift from God. Tama po? Halinaw sa atin yun. But the way we use it is our gift for Him. Regalo ang buhay, pero kung paano mo ipapamuhay, yan po yung regalo natin kay Lord. Sino pong gusto mong bigyan ng the best na regalo kay Lord? Dapat po yung buhay natin, ibigay natin kay Lord. Amen. We are saved to serve. Pwede bang minsan pa po, palakpakan natin si Lord at tumayo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. And let us bow our head before God. Let us humble ourselves before our Lord. Let us meditate this verse na ito na Ephesians 2 verse 8 to 10. Ulitin po natin. For it is by grace we have been saved through faith. And this is not from yourselves. This is the gift of God. God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God has prepared in advance for us to do. Amen. So that in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Gustong-gusto po ni Lord na ang kanyang nilikha ay nagbibigay po ng tuwa sa kanya. Nagbibigay po ng glory sa kanya sapagkat po doon po tayo dinesign ni Lord. Amen. And as we bow our heads at sa pagpikit po ng ating mata, atin pong tanungin ang Lord. Atin po siyang kausapin na Lord, ano po yung bagay na gusto mo ipagawa sa akin? Lord, ano po ba talaga yung purpose ko? Why I am here in this world? Lord, ano po yung purpose ko, Lord, sa ministry na iyo pong pinagkatiwala? And have a commitment na, Lord, kung saan mo i-reveal ako, Panginoon, Lord, naway magamit mo po ako ron. Fully, O God. Kaya po ang ating Diyos, patuloy mo siyang pakinggan sapagkat meron siyang i-reveal sa iyo. At sa maikling segundo na ito, atin po siyang kausapin, atin po siyang pakinggan. Ano po yung nais niya iparating sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, ano po yung gusto mo ipagawa, Lord? Lord, ayaw po namin ang aming pagkaligtas ay wala lang, Panginoon. Lord, yes, Lord, we are surely saved, Panginoon. Pero Lord, ayaw namin, Lord, na walang kabuluhan ng pagkaligtas mo, Panginoon. Ayaw po namin ng, Lord, hindi mo kami maghamit, Panginoon. Sayang, Lord, ang buhay na pinahiram mo, Panginoon. Kung hindi namin mamamaksimais, Panginoon. God, thank you for the gift of life. And Lord, give us courage, Panginoon, to serve your purpose, O God. Lord, natatakot kami umakbang. Lord, di po namin alam kung kaya namin yung pinapagawa mo.
But Lord, by your grace, kakayanin namin. Lord, kagaya po ng iyong simbahan ng Christ in you, Lord. Ito po ay hindi namin alam kung paano siya magpapatuloy. Pero Lord, by your grace, Panginoon, kaya po kami nagtutuloy-tuloy po. Lord, by your conviction, O God, by your spirit that leads us, Panginoon, kaya po kami nakakapagpatuloy. Lord, because this is your prepared good words, Panginoon, in advance for us to do, Panginoon. Hindi pa kami nilalalang, Lord. Alam mo na, Lord, na magkakaroon ng Christ in yung Pinoona. Alam mo na, Lord, na ito pong sanctuary nito, Lord, ay lalaki-lalago, Panginoon. Yes, Lord, Lord. yung mga church, Lord, the Yes, people Lord. We promise. inside the sanctuary. We promise. Lalaki po ang simbahang ito. Yes, Lord. But And I Lord, believe it. are we serving your purpose? Yes, Lord. Alam ko po, Lord. Kaya Lord, depende ang paglago ng simbahan mo, Lord. Depende sa mga puso na willing maglingkod, Panginoon. Amen, Lord. The Amen. more na kaunti ang maglilingkod, the more na maliit lang ipagkakatiwala. Yes. Sapagkat hindi namin kaya pag malaki, masisira lang ang iyong ministry, Panginoon. Masasayang, Panginoon, ang iyong pong mga favor, Panginoon. Kaya Lord, habang kami po ay ganito pa, Lord, yung nasa small number pa kami, Panginoon. Lord, bawat isa sa amin, gamitin mo na pong katuwang, Panginoon. Mag-volunteer na po ang aming mga puso, Lord, ang aming free will, O God. Nang sa ganun, Lord, yung pabor mo, ibigay mo po ng mabilis, O God. Amen, amen, amen. Lord, na dating tayo, hindi namin po problemahin. Lord, ng malaking sanctuary, Lord. Sa mga bayarin, Panginoon, sa expansion ng iyong kingdom. Sapagkat, Lord, maraming taong willing to serve, O God. Willing to give, O God. At malinaw sa amin that every time we give and every time we serve, Lord, we do this to glorify the Father in heaven, O God. Malinaw po sa amin na this is not for our promotion, O God, but for the promotion of your name, Jesus, here on earth. Kaya po, alam namin yung pabor mo ibubuhos mo. Kaya po, Lord, as we serve your purpose, O God, as we give our free will to you, O God, Lord, kayo rin po, inaayos mo na ang buhay namin. Inaayos mo, Lord, yung future namin, O God. Lord, na hindi dapat yun ang maging center of our focus, O God. Ang maging main focus namin, Lord, yung paglilingkod sa iyong kaharian. Nang sa ganon, O God, Lord, pag inuna ka namin, uunahin mo na rin ang aming mga pinoproblema, Panginoon, ang aming mga alalahanin, Panginoon. And that is your principle, Lord, in Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His Yes, righteousness, yes, and all these things shall be added. yes, Lord. Lahat ng bagay, Panginoon, idadagdag mo na lang. Even the things that hindi namin dinidesire, Lord, idadagdag mo na lang. Sapagat alam mo, Lord, yung makakabuti po sa iyong mga anak. Alam mo po, Panginoon, ang Lord, makakapagpahamak sa iyong mga anak. Kaya po, Panginoon, we submit our lives to you. Gamitin mo nga po kami as a pleasing sacrifice, Panginoon. We will offer you our lives, O God. We are made for worship. Kaya po sa umagang to, family, natin pong awitin muli ang kantang to. Lord, we are made for worship, Lord. Created in Christ to do good works, that which prepared in advance to do. Kaya Lord, we will worship you sa lahat ng gagawin namin, naghuhugas, naglalaba, nagmamaneho, Lord, nagbibigay puri sa iyo, Panginoon. Amen. Nagwo-worship sa iyo, Panginoon. Kaya po, ikaw po ay dakila, marapat na sambahin. Marapat, Panginoon, Lord, na pagkatiwalaan. Because, Lord, minsan sa buhay namin, pinatunayan mo na, Lord, Yes, na ikaw Lord. po ay Diyos na dakila. Ikaw po ay Diyos na buhay, O God. Yes, Lord. Kaya po, Lord, we are saved to serve, O God. Yes. Tinawag mo kami upang mapaglingkuran ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong divine name, O God, your divine purpose, O God. Amen. Salamat po, Ama. Napakabuti mo, Jesus. Napakadakila mo.
Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord, mas lalo pong malinaw sa amin that, Lord, we are not just saved, Panginoon. Lord, masaya, Lord. Masaya po kami. Naligtas kami, Panginoon. Kami po ay punong-puno ng galak, ng pasasalamat. Lord, di namin alam paano ka pasasalamatan dahil, Lord, niligtas po kami, Panginoon. Amen, Lord. Lord, this morning, naunawaan din namin that we are saved for nothing, Lord. We are not just saved for nothing, O God, but we are saved with a purpose, O God. Lord, dahil po yung aming dalangin na magamit mo kami, Lord, mightily, O God. Lord, sayang ang buhay kung hindi mo gagamitin ang aming buhay. Sayang, Lord, kung hindi ito'y nakapagbibigay lugod sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang to naging malinaw sa amin that we are saved to serve, O God. Kaya po kami naligtas. Kaya po kami sa panahon ngayon malakas, may talento, Lord, may resources, O God. Hindi po para sa sarilinin lamang, Panginoon. But we are, Lord, blessed by you, O God, with a purpose. Kaya po pala, Lord, may mga taong hindi nila alam saan nila gagamitin yung kayamanang meron sila sapagkat nakadesign pala ito to bless people. Kaya pala may mga sobra tayo sa buhay. It is designed to bless others, to minister other people. And time will come, hindi natin alam, akala lang natin na bawasan tayo, nawalan tayo. But time will come, the moment you give, Amen. you just not give Yes, Lord. money, Amen. food, Amen. but you Amen. give life, you give hope to people. Yes, Lord. And Thank later you, Lord. on, sa mga Thank tao you. kung natulungan Hallelujah, Lord. natin, Hallelujah. hindi po tayo nag-expect, but most of them, tatanaw po sila ng utang na loob. Amen. At pag tumanaw po ng utang na loob, ang mga taong natulungan natin, Yes, hallelujah, wala Lord. po itong presyo. Hallelujah. Aanihin mo for the rest of your life. Yes, Lord. Yung It's iyo for po your glory, tinanim, Lord. It's because for this your is the glory, Bible Lord. Yes, Lord. principle. Amen. Na once we sow, the one who sow is the one who reap. Yes, Lord. At depende sa itinanim natin yung aanihin natin. Yes, Lord. Pag po tayo nagtanim ng masamang kalooban, Yes, Lord. masama rin po ang balik sa atin. Amen. Pero pag tayo nagtanim ng kabutihan ng masaya, nakabalik po sa atin to 100-fold. Amen. Thank you, Lord. Kaya po huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Ang sabi po ng Bible, huwag po tayong magsawang gumawa ng mabuti sapagkat may tamang panahon na tayo rin ay aani. Amen. At ang pag-ani is not just a financial thing, Yes, Lord. but higit sa lahat yung kapayapaan sa puso. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. That's why let us give peace to the people. Amen. Nakala mo lang nagpapasakit sa iyong damdamin. Amen, Lord. Thank you, Nakala Lord. mo siya ay pampalungkot ng iyong buhay. Thank you, Lord. Papadalan tayo ng mga taong ganon upang tayo po'y ma-develop spiritually. Yes, Lord. Hindi ni-develop ni Lord ang ating peace in our hearts, Yes, Lord. our Hallelujah. compassion, our Yes, Lord. forgiveness, Yes, kung gaano ba tayo magpatawad, depende Yes, sa Lord. ginawa sa atin. Hallelujah. Amen. Kaya po kung merong unang magpakumbaba, hindi po yung mga taong nakasakit sa atin. Yes, Lord. Kundi po tayo mismong nakakaunawa sa kanila. Amen, Lord. Thank Sapagkat you, Lord. we have the Hallelujah. mind of Christ. We have the Hallelujah. Spirit of the Lord na meron tayong malalim na understanding. Yes, Lord. Alam Thank you, natin, Lord. they are only deceived, Thank you, Lord. influence ng kaaway. Yes, Lord. Kaya po, sa umagang to, pinapasabi ni Lord, have peace in your heart, Amen, Lord. have peace in the mind. Amen, Lord. Thank you, Lord. Lahat ng bagay ay merong Amen, Lord. tamang panahon sila. Hallelujah, There's a Lord. time Thank you, for Lord. Thank everything. you, Lord. And the Bible said in Ecclesiastes chapter 3 verse Yes, 11, Lord. in His time, He made everything beautiful. Yes, Lord. And Lahat maganda sa perfect timing niya. yes, Kaya hallelujah. po huwag tayo magmamadali. I-allow lang natin yung mga situations in our lives. May tamang panahon ng pagliliwanag. Yes, Lord. May tamang panahon ng pagtataas sa'yo si Lord. Yes, Kung Lord. piling mo nasa mababang kalalagayan ka, may panahon ng pagtataas si Lord. Yes, Lord. And the Bible also said na kapag siyang nagtaas, walang kayang magbaba.
At kapag siya ang nagbaba, walang sino man kaya magtaas. Yes, Lord. Kaya po palagi tayo maging humble sa harap ng Lord. Amen, Lord. Amen. Aminin Thank you, natin Lord. lagi na tayo po ay hindi perfect. Yes, Patuloy Lord. po nang nagkakamali at Hallelujah, patuloy Lord. pang magkakamali. Yes, Lord. Thank you, Lord. Pero ang Lord, tuwang-tuwa siya sa mga taong marunong tumanggap, Yes, Lord. humingi ng Thank you, pasalamat, Lord. Thank you, Lord. humingi ng Thank you, Lord. kapatawaran. Thank you, Lord. Gusto po ni Lord yung transparent sa Kanya. Hallelujah, Lord. Kaya Thank po, you, Lord. i-open natin lahat sa Lord. Banggitin mo sa Kanya lahat ng gusto mo Amen. sabihin in prayer, especially kapag you have the moment in silence, pag gabi, sa umaga, in your devotional time, Yes, you can utter words of praise. At hindi lang po pagpupuri, pagsasamba ang tinatas kay Lord, even your petitions in prayer, lahat po ng iyong mga hinanakit, pwede mong isurrender sa Kanya. Amen, Lord. Because once Jesus heard your prayer, you are directing Him and gusto mo siyang tulungan ka. And when God answered your prayer, magkakaroon to ng kagaanan sa ating mga puso. Yes, Lord. Thank you, Because the Lord. Bible said, and He encouraged us to take His yoke. Sabi po niya, take my yoke, for my yoke is easy. Yes, Lord. Kaya po ng isang kalabaw, meron po siyang yoke sa kanyang pamatok. Ito po isang pamatok na gumagaang ang trabaho Yes, Lord. kapag meron pong pamatok. Yung bigat po nung trabaho na magsasaka gumagaang dahil meron siyang katuwang. Amen, Lord. At ayun din po yung gustong sabihin ng Diyos sa atin sa umagang to. Na kapag nagtiwala tayo sa Lord, yung yoke ni Lord, ang sabi ni Lord, it is easy. Meaning po yung burden in our lives, mas magaan. Amen, Lord. Thank you, Lord. Akala mo, gusto mo nang gumibap, akala mo ang hirap-hirap, ang bigat-bigat ng sitwasyon Thank you, mo. Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po, pinagaang na ni Lord ang Amen. lagay Thank you, niya. Lord. Meaning, mas mabigat pa sana yung mararamdaman mo, pero si Lord, pinagaang na niya yan. Amen. Thank you, Lord. Amen. Naniniwala siya, kaya mo na yung pagtagumpay. Amen. Sapagkat siya ay laging nasa kasama mo. Siya po ay laging nauna na sa atin. Before tayo po magtagumpay, nagtagumpay na po siya. Bago po tayo mahirapan, dumaan na po siya ang unang nahirapan. Kaya po sabi niya, wala kang hindi kaya pagtagumpayan. Amen, Lord. Because if God is for us, who can be against us? Amen. Kaya po ikaw ay mananagumpay, wala pong anak at Diyos na talunan, Yes, Lord. emotionally, spiritually, physically, Amen, Lord. lahat po na may kasakit physically, Amen, Lord. pinagaling ka na po ng ating Amen. Panginoon Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Sa lahat po ng may karamdamang spiritually, pinapalaya ka na ng Lord. Amen. Thank you, Lord. Sa lahat Thank you, po Lord. ng mga battles, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, lagi mo tandaan kasama po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Because Amen. He promised that He will never leave us nor forsake us. Yes, Lord. Kaya po ito yung panahon upang magtiwala ka sa Hallelujah, Kanya. Sa mga nag-aaral, ito po yung panahon para magtiwala ka sa Kanya na sa pag-aaral mo, hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Magkaroon lang po tayo ng prinsipyo na Lord, ako po'y magiging tapat sa iyo. Amen. Di ba na bumagsak ka, Lord, ako'y tapat sa iyo, Panginoon. Nag-exam po ako, Lord, ng buong puso, Lord. At si Lord, hindi po niya hayaan na ikaw ay hindi makagraduate, hindi makapagpatuloy sapagkat ang design po ng Lord sa mga estudyante, mag-shine ang Jesus sa buhay nila. Amen. Kaya po ang pangalang Jesus ay magiging tanyag sa lahat kung saan mo kami dadalhin. Sa trabaho, sa eskwela, Lord, even sa bahay, Panginoon, magliliwanag ang pangalang Amen. Jesus. Thank you, Lord, that we are saved, O God. Amen. And Lord, tapos na po yung part mo, Panginoon. You Yes. save us. Amen. You prove on the cross of now it's time na kami naman po, Panginoon. Gagawin naman namin yung part namin. Lord, tapos na po yung saving part. Ito naman po yung serving part. Kami Yes. naman po yung maglilingkod sa iyo. Yes. And it is our delight to serve you, O God. Amen. Isa pong, Lord, kaluguran ng paglingkuran ka. Isa pong malaking privilege ang paglingkuran ng King of Kings and the Lord of Lords. Kaya po sa aming mga gagawin, Lord, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, patuloy, Panginoon, na magbigay ng papuri sa iyo. Salamat po in all things that we do.
We will do this for your glory. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, pasalamat, parangal, pagsamba. Dakila ka, Panginoong Jesus. Amen. Dakila ka po, Ama. Dakila ka po, Santong Espiritu. Yes, Lord. Be with us always. Amen. Is our prayer in the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen. Amen. Diyos na po para kay Lord. Nakaupo po tayo muli sa presensya po ng ating po Panginoong Jesus. Are we blessed? Amen? Eh, di ba ang sabi mo sa tabi mo, we are blessed. Amen? Sapagkat napakabuti ni Lord sa ating pong mga buhay. Amen?